Oh, ngayon ho, mga boss chief mo, sir, eh, nakita ko lang ho ito. Ano? Nakita ko lang ho ito, mga kababayan. Sabi dito, triggered is not a defense, no? Kasi kumbaga, naalala niyo po ang sinasabi nung kampo ng Vice Presidente na, oh, kaya naman niya nasabi, nabanggit yung pagbabanta kay Presidente Marcos sa asawa nito at sa at sa pinsan nitong si Martin Romualdez kasi naman may nagbabanta din sa pamilya nila. Unang-una, mga boss chief mo, sir, parang bigla na lang akong nakarinig na may pagbabanta sa buhay ng Vice Presidente. Gayong simula naman po dati, wala naman akong naririnig. Narinig ko na lang sa kanila, eto nga po, nitong mga hearing na ito, na biglang nagkaroon ng banta sa buhay ng Vice Presidente. No? Pero ang pinakamalinaw po, mga kababayan, ay yung pagbabanta mismo ng Vice Presidente kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez po, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi nung kanilang mga abogado, kasi may banta sa buhay sa pamilya nila. Yun po ba ay susi? Yun po ba ay pwedeng maging depensa? Kasi binabantaan kami. Kaya, ganyan, hindi naman yata, mga kababayan. Base nga po dito kay Risa Ontiveros. Ano sabi niya? Ano sabi ni Risa Ontiveros? Pwede na, kumbaga, hahayaan na lang po ba yung pagbabanta? Kasi, kumbaga, merong ganyan na magiging susi na lang po ba yung pagbabanta? Hindi, mga kababayan. Ano sabi dito? Accountability is not optional. No, Sara Duterte lawyer said, she was triggered. Ayan, So she threatened to kill the president and talk to someone to do the deed. Kung matatandaan nyo, mga boss chief mo, sir, napanood nating lahat na ang mismong sinasabi ng Vice Presidente na siya daw po ay kumausap, may kinausap na tao para tapusin ang buhay ng Presidente, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Di ba? Dinuktungan pa po yun ng no joke, mga kababayan. Ngayon, eto, sabi dito, road rage suspect, na trigger lang ako kasi alam niyo naman po, kapag kadyan sa kalsada, pag mainit ulo mo, yari ka. Tapos may dala kang baril, mga ganyan. Yari ka, di ba? Talo ka dyan, makapatay ka or whatever o ano ang ginagawa? Inaaresto, kinakasuhan, dinadaan sa hukuman o dinadala, di ba? Nakukulong. Hindi sapat na depensa, ang na-trigger lang ako. Mga kababayan, ito pa. Kung yung pag-amin ng lawyer, nakalimutan ko yung apelyido ng lawyer, Ma'am Juby Sestina, kung yung pag-amin ng lawyer, mga boss chief mo, sir, na talagang sinabi ni BP Sara, no? Yung pagbabanta na yon at ang idinadahilan niya at ang dinidepensa nila ay na-trigger lang ang Vice Presidente. Sa madaling salita, hindi na dapat nila kino-question kung totoo ba yung video o hindi. Di ba? Bakit? Kasi yan na yung sinasabi mo na na-trigger lang ang Vice Presidente ang magiging patunay na totoo yung video. Kayo na ang nagsasabi. Na-trigger lang ang Vice Presidente. Kaya niya nasabi iyon. No? Ano pa yung mga sinasabi-sabi ni Narbasa doon? Ano pa yung mga hinahanap ni Robin Padilla na nasaan yung original? Kung meron ng pag-amin sa inyo na kaya nasabi yun, na-trigger. Di ba? Vice President, na-trigger lang ako. Publicly threatened to have the President killed. Talk to someone to do the deeds. Yan. Sabi nga po ni Attorney Ligutan, mga kababayan. Saan kayo nakakita o sa history ng Pilipinas na ang Vice Presidente ay may kinausap o may kausap na mga kumbaga tawag dyan, na mga killer. Ito lang first time in the history, mga kababayan, na nakarinig tayo live, no? Galing mismo sa Vice Presidente na may kinausap siya
para pumaslang o tumapos sa buhay ng asawa ng Pangulo at um, kay Martin Romualdez. Sabi ni Bernie Manuel, mabuhay ang DDS. Digong nyo, Douglas. Grabe ka naman sa mga DDS. From an ordinary citizen, yan ang nakakatakot. Lalo na tayo, mga simpleng mga vlogger, ano po, na hindi pumapabor o hindi kumakampi o hindi umaayon doon sa kanilang mga sinasabi. Kung yung presidente o mga kababayan ay kayang pagbantaan ng ganon-ganon lang, ano pa ho kaya tayo na mga vlogger lang, mga boss chief amo sir? Ano kaya kayong mga manonood dyan? No, at etong si Joel Q. Tarsa ng Cereza Post, tingnan ko nga yung picture. Hanapin ko nga to, hagilapin ko nga ito kasi hindi pabor sa mga ano namin, sa sinasabi namin mga Duterte. Di yari tayo. Yan o yun mga kababayan, no? Lalo na presidente. Kayang-kaya nilang ganunin. Paano pa ho kaya tayo, mga kababayan? At saka ho, nagtataka ako, kailangan pa ba ipagtaka yon na ipinagtatanggol ng mga DDS vlogger ang vice presidente, lalong-lalo na doon sa mga confidential funds at doon sa mga budget? Magtataka pa ho ba tayo kung bakit nila ididepensa? Siyempre hindi na ho, kababayan, no? Kahit na 900 po ng 900 na resibo ang ipinasa nila, no, sa COA, tapos kalahati po nun, mga boss chief amo sir, ay mga Mary Grace Piatos ang mga pangalan, etc. na walang kaakibat na pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos at kung sino itong sila, ano pa pangalan nun? Kokoy Villamin. Meron pa, Jugs de Asim. No? Biruin mo. Tanggol sila ng tanggol, mga kababayan. Lagi nilang sinasabi, walang kasalanan ang Vice Presidente, just sa DepEd budget na disarray na yan. Sara Duterte, ibinalita din po, labeled Queen of Corruption by ACT. No? Yung mga DDS, patuloy pa din pong nagtatanggol sa Vice Presidente. Ang tanong, meron po ba silang inilalatag kung bakit na pagpapaliwanag o inilalatag na patunay kung bakit hindi dapat ipa-impeach ang Vice Presidente o hindi dapat sumasailalim sa impeachment ang Vice Presidente? Wala naman ho silang pinapakita, mga kababayan. Pati nga po yung pagbabanta, ang sabi nila free speech. Saan ka ba naman nakakita nun? Free speech?